Welcome to my channel! Learn with Teacher Annie! Filipino, Grade 2, Revised K-12 Curriculum, Quarter 2, Week 4, Day 1. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang: una, nagagamit ang mga salitang high frequency tungkol sa sarili at paaralan. Pangalawa, na ibibigay ang suliranin at solusyon ng mga pangyayari sa binasang alamat. At pangatlo, nakapagpapahayag ng reaksyon sa tauhan at tagpuan sa binasang alamat. Kumusta mga bata? Pinag-aralan natin noong nakaraang linggo ang mga salitang nagsasaad ng pagmamayari. Magbigay nga kayo ng mga halimbawa ng mga pangungusap na ginagamitan ng mga salitang ito. Pagmasdan ang mga larawan sa ibaba at sagutin ang mga tanong. Mga bata, ano-ano ang nakikita ninyo sa larawan? Kumakain ba kayo ng mga gulay na ito? At ano ang lasa ng mga ito? Bakit mahalagang kumain tayo ng mga gulay? At ano naman ang maaaring mangyari kung hindi tayo kumakain ng masusustansyang pagkain tulad ng gulay? Basahin ang mga sumusunod na pangungusap sa ibaba. May kanya-kanyang katangian at kagandahan ang iba't ibang gulay. May kakaibang lutong na taglay ang singkamas. Mga bata, basahin nating muli ang mga salitang binigyang diin: katangian, kagandahan, at taglay. Halimbawa, may taglay na katalinuhan ang aking mga kamag-aral. Maaari ba kayong magbigay ng halimbawa ng pangungusap gamit ang mga sumusunod na salita? Babasahan ko kayo ng isang alamat. Ang alamat ay kathang-isip na kwento tungkol sa pinagmulan ng isang bagay o lugar. Ngayon ay magbasa tayo. Handa na ba kayo? Ang alamat ng ampalaya. Noong araw sa bayan ng Sariwa, naninirahan ang lahat ng uri ng gulay na may kanya-kanyang kagandahang taglay. Si kalabasa na may kakaibang tamis, si kamatis na may asim at malasutlang kutis, si luya na may anghang, si labanos na sobra ang kaputian, si talong na may lilang balat, si mustasa na may lunti ang pisngi, si singkamas na may kakaibang lutong na taglay, si sibuyas na may manipis na balat, at si patola na may gaspang nakaakit-akit. Mga bata, saan ang tagpuan ng kwento? Sino-sino ang mga nakatira sa bayan ng Sariwa? Subalit, may isang gulay na umusbong nakakaiba ang anyo. Siya si ampalaya na may maputlang kulay at may lasang taglay ay di maipaliwanag. Ngayon, sino ang gulay na may kakaibang anyo na lumitaw? Ano ang itsura ni ampalaya? Araw-araw, walang ginawa si ampalaya kung hindi ikumpara ang kanyang itsura at lasa sa kapwa niya gulay. Dahil dito, nagbalak siya ng masama sa kapwa niya gulay. Nang sumapit ang gabi, kinuha ni ampalaya ang lahat ng magagandang katangian ng mga gulay at isinuot niya ang mga ito.
Tuwang-tuwa si Ampalaya dahil ang dating gulay na hindi pinapansin, pinagkakaguluhan na ngayon. Ngunit walang lihim na hindi nabubunyag, kaya nagtipon-tipon ang mga gulay na kanyang ninakawan. Mga bata, ano ang balak ni Ampalaya sa ibang gulay? Nagtagumpay ba siya? Napagkasunduan nilang sundan ang gulay na may kakaibang ganda. At laking gulat nila nang makita nilang hinuhubad nito isa-isa ang mga katangiang taglay nila. Nanlaki ang kanilang mga mata nang tumambad sa kanila si Ampalaya. Nagalit ang mga gulay at kanilang iniharap si Ampalaya sa diwata ng lupain. Isinumbong nila ang ginawang pagnanakaw ni Ampalaya. Dahil dito, nagalit ang diwata at lahat ng magagandang katangiang kinuha niya sa mga kapwa niya gulay ay ibinigay sa kanya. Laking tuwa ni Ampalaya dahil inisip niyang iyon lamang pala ang kabayaran sa ginawa niyang kasalanan. Ngunit makalipas ang ilang sandali, nag-iba ang kanyang anyo. Ang balat niya ay kumulubot dahil ang kinis ni Kamatis at gaspang na taglay ni Patola ay nag-away sa loob ng kanyang katawan. Maging ang mga iba't ibang lasa ng gulay ay nagdulot ng hindi kanais-nais at pait na panlasa. Ngayon ay sagutan ang pamprosesong tanong. Ano ang balak ng mga gulay? At kanino nagsumbong ang mga gulay? Mula noon, naging madilim na luntian ang kulay ni Ampalaya. Ngayon, kahit siya ay naging masustansyang gulay na, marami pa rin ang hindi nagkakagusto sa kanya. Mga bata, sagutin ang mga tanong. Una, ano ang pangunahing suliranin ni Ampalaya na nagtulak sa kanya na gawin ang kanyang mga aksyon? Pangalawa, paano nagpakita ng inggit si Ampalaya sa ibang gulay sa kwento? Pangatlo, ano ang naging resulta ng mga ginawang aksyon ni Ampalaya? Pang-apat, anong parusa ang natanggap ni Ampalaya bilang solusyon sa kanyang mga ginawa? Pang-lima, ano ang masasabi mo sa katangian ni Ampalaya? At pang-anim, anong maipapayo mo sa isang kaibigang nakararamdam ng inggit sa kapwa gaya ni Ampalaya? Tandaan mga bata na ang bawat isa sa atin ay may iba't ibang katangian. Imbis na mainggit sa magagandang katangian ng ating kapwa, tayo ay maging masaya para sa kanila at magpasalamat sa kung anong mayroon tayo. Gawin nating inspirasyon ang mga magagandang katangian ng iba upang pagbutihin ang ating sarili. Narito ang isang pangkatang gawain. Mga panuto. Hatiin ang klase sa 3 pangkat. Tukuyin ang suliranin at ibigay ang maaaring solusyon ng bawat larawan. Para sa unang pangkat, nasunog ang paaralan. Para sa ikalawang pangkat, umiiyak na bata. Para sa ikatlong pangkat, naglilinis ng kapaligiran. Ngayon, magbahagi ng suliraning naranasan mo at ibigay ang ginawa mong solusyon dito. Bakit mahalaga ang pagkilala sa ugat ng isang suliranin bago magbigay ng solusyon? Balikan ang kwentong tungkol sa alamat ng Ampalaya. Basahin ng mabuti ang bawat tanong at piliin ang pinakatamang sagot.
Ngayon naman ay magtala ng mga suliraning nakikita sa paligid at bigyan ng maaaring solusyon. Day 2. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang una, nagagamit ang mga salitang high frequency tungkol sa sarili at paaralan. Pangalawa, natutukoy ang mga salitang naglalarawan sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. At pangatlo, natutukoy ang pangungusap at di pangungusap. Kumusta mga bata? Kahapon ay tinalakay natin ang pagbibigay ng suliranin at solusyon ng mga pangyayari sa binasang alamat. Pinagtala ko rin kayo ng mga suliraning nakikita sa paligid at bigyan ng maaaring solusyon. Maaari ba ninyo itong ibahagi? Pagtapatin ang mga larawan sa hanay A sa mga salitang naglalarawan sa hanay B. Basahin ang mga sumusunod na pangungusap sa ibaba. Una, kulubot ang balat ng ampalaya. Pangalawa, ang kamatis ay makinis. Pangatlo, nakakita ko ng talong na lila. Pang-apat, ang luya ay maanghang. At panglima, ang kalabasa ay matamis. Basahin nating muli ang mga salitang binigyang tiin. Kulubot, makinis, lila, maanghang, matamis. Gamit ang mga ito, sumulat ng pangungusap tungkol sa sarili at paaralan sa paraang kabit-kabit. Basahin ang mga sumusunod mula sa alamat ng ampalaya. Mga bata, ano ang kahulugan ng mga salitang may diin? At ano ang napansin ninyo sa mga grupo ng salita na ating binasa sa bawat bilang? Ang pangungusap ay binubuo ng mga salita o pariralan na may buong diwa. Sinisimulan sa malaking titik at nagtatapos sa tuldok. Ang di pangungusap naman ay binubuo ng mga salita na walang diwa. Magbigay ng mga pangungusap na ginamitan ng mga salitang naglalarawan sa tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Gumagamit tayo ng mga salitang naglalarawan sa tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari batay sa katangian, kulay, tekstura, hugis, laki, distansya at damdamin sa bawat pangyayari. Tukuyin kung ang sumusunod ay pangungusap o di pangungusap. Maghanap ng kapareha at basahin ang dialogo sa ibaba. Isulat sa kwaderno ang mga salitang naglalarawang mababasa sa usapan.
Mga bata, tungkol saan ang usapan ni Ben at Ana? Bakit ipinagmamalaki ni Ben ang kanilang paaralan? Ngayon ay magbigay ng ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari at ilarawan ito. Bilugan ang salitang naglalarawan sa bawat pangungusap at kuhitan ang salitang inilalarawan nito. Mag-isip ng tig-isang ngalang tumutukoy sa tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Pagkatapos, isulat sa paraang kabit-kabit ang mga salitang naglalarawan sa mga ito. Day 3. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang una, nagagamit ang mga salitang may tiyak na tuong pangnilalaman sa GMRC. Pangalawa, naibibigay ang sanhi at bunga ng mga pangyayari sa binasang alamat. Pangatlo, nakapagpapahayag ng reaksyon sa tauhan at tagpuan sa binasang alamat. Kumusta mga bata? Kahapon ay tinalakay natin ang mga salitang naglalarawan. Pinagtala ko rin kayo ng mga salitang naglalarawan sa naisip ninyong salitang tumutukoy sa tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Maaari ba ninyo itong ibahagi? Mga bata, bakit ba tayo nagbabasa ng mga libro? Ngayon ay pag-aralan ang bawat pangungusap. Ating basahin ang mga sumusunod na pangungusap sa ibaba. Una, masisipag at matatapat na mag-aaral. Pangalawa, siya ay matalino ngunit tamad mag-aral. Pangatlo, palagi umaasa sa kanyang kaklase. At pang-apat, naging mas masigasig sa pagbabasa at matiyagang nakikinig sa guro. Babasahan ko kayo ng isang alamat. Ang alamat ay katang-isip na kwento tungkol sa pinagmulan ng isang bagay o lugar. Ngayon ay magbasa tayo. Handa na ba kayo? Ang alamat ng mahiwagang aklat. Noong unang panahon, sa isang tahimik na bayan ng mapayapa, may isang maliit na paaralang puno ng kaalaman. Sa loob nito, may isang lumang silid-aklatan na bihirang puntahan ng mga bata. Sinasabi ng matatanda na may isang mahiwagang aklat na nakatago roon. Isang aklat na may kakayahang magbigay ng talino at kasipagan sa sinumang tunay na nagmamahal sa pag-aaral. Ngunit may isang lihim na kondisyon. Tanging masisipag at matatapat na mag-aaral lamang ang maaaring makabasa nito. Ngayon, sagutin ang mga pamprosesong tanong. Saan ang tagpuan ng kwento? Ano ang makikita sa lumang paaralan? Ano ang lihim na kondisyon ng aklat na ito? Sa paaralang iyon, may isang batang nagngangalang Lino. Siya ay matalino ngunit tamad mag-aral. Palagi siyang umaasa sa kanyang kaklase tuwing may takdang aralin at mas pinipiling maglaro kaysa magbasa ng libro. Kahit anong paalala ng kanyang guro tungkol sa kahalagahan ng sipag at tiyaga sa pag-aaral, hindi pa rin siya nagbabago. Mga bata, sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Ano ang katangian niya? Isang hapon, habang nagtatago sa likod ng silid-aklatan upang iwasan ang paggawa ng takdang aralin, napansin niyang bahagyang nakabukas ang isang lumang pinto.
Dahil sa kanyang kuryosidad, pumasok siya at nakita ang isang makintab na gintong aklat na nakapatong sa isang lumang mesa. Napanganga siya sa pagtataka. Ito siguro ang mahiwagang aklat na sinasabi ng matatanda, bulong niya sa sarili. Dahan-dahan niyang binuksan ang aklat, ngunit sa kanyang gulat, wala siyang nakita kundi blankong pahina. Paulit-ulit niyang tiningnan ang bawat pahina, ngunit nanatiling walang laman ang mga ito. Bakit wala itong sulat? Tanong niya sa sarili. Biglang lumiwanag ang aklat at isang mahiwagang tinig ang umalingaw-ngaw. Mga bata, saan nagtago si Lino? At ano kaya ang kanyang nakita? Ang aklat na ito ay para lamang sa mga masipag at matapat na mag-aaral. Kung nais mong mabasa ang laman nito, kailangan mong pagsikapan ang iyong pag-aaral. Nanlumo si Lino, ngunit napagtanto niyang tama ang tinig. Simula noon, sineryoso na niya ang kanyang pag-aaral. Ginawa na niya ang kanyang takdang aralin ng mag-isa. Naging mas masigasig sa pagbabasa at matyagang nakikinig sa kanyang guro. Ngayon mga bata, ano ang wika ng liwanag? Ano ang nangyari kay Lino? Makalipas ang ilang linggo, bumalik siya sa lumang silid-aklatan at muling binuksan ang mahiwagang aklat. Sa pagkakataong ito, unti-unting lumitaw ang mga salita. Napuno ng kaalaman ang mga pahina at nagbigay ito ng maraming mahahalagang aral kay Lino. Mula noon, naging masipag at matapat na mag-aaral si Lino. Ibinahagi rin niya sa kanyang mga kaklase ang kahalagahan ng kasipagan at tiyaga. Samantala, nananatili ang mahiwagang aklat sa lumang silid-aklatan. Naghihintay ng susunod na batang karapat-dapat sa kanyang hiwaga. Sagutin ang mga tanong. Una, ano ang katangian ni Lino? Pangalawa, bakit mo nasabing tamad si Lino? Pangatlo, ano ang ginawa ni Lino nang makitang bukas ang pinto ng silid-aklatan? At pang-apat, bakit napanganga si Lino pagkapasok niya sa silid? Para sa guro, pag-usapan ang mga pangyayaring nagsasaad ng ugnayang sanhi at bunga. Ipaliwanag din na ang salitang dahil ay ginagamit kapag ang pangyayaring tinutukoy ay sanhi at ang kaya naman ay kapag ito ay bunga o resulta. Sagutin ang mga tanong. Ano ang sanhi? Ano ang ginagamit na hudyat? At ano naman ang bunga at ang ginagamit na hudyat? Ang sanhi ay ang dahilan kung bakit nangyari ang isang pangyayari. Ang mga hudyat na ginagamit ay ang mga sumusunod. Dahil, dahil sa, dahilan sa. Ang bunga naman ay ang tawag sa resulta o epekto ng isang pangyayari. Ang mga hudyat na nagpapahayag ng bunga ay ang mga sumusunod. Kaya, kaya naman, kung kaya. Narito ang isang pangkatang gawain. Mga panuto, hatiin ang klase sa 3 pangkat. Muling ipaalala ang mga pamantayan sa pagsasagawa ng pangkatang gawain. Para sa unang pangkat, isulat ang maaaring maging bunga ng mga sumusunod. Para sa ikalawang pangkat, isulat ang maaaring maging sanhi ng mga sumusunod. Para naman sa ikatlong pangkat, umulan ng malakas sa buong magdamag, napuno ng tubig ang mga estero at kanal.
Ngayon ay sagutin ito. Maliban sa mga sitwasyong napag-usapan natin kanina, magbigay kayo ng iba pang sitwasyon sa paaralang nagsasabi ng sanhi at bunga. Piliin ang letra ng tamang sagot. Isulat ito sa patlang bago ang numero. Gumupit ng mga larawang nagsasaad ng sanhi at bunga. Pagkatapos, tupiin sa dalawa ang short band paper. Sa kaliwang bahagi nito, ilagay ang larawang nagsasaad ng sanhi at bunga naman sa kanang bahagi. Day 4. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang: una, nagagamit ang mga salitang high frequency tungkol sa sarili at paaralan. Pangalawa, natutukoy ang mga salitang kilos. Pangatlo, natutukoy ang pangungusap at di pangungusap. At pang-apat, nakasusulat ng mga salita at pangungusap sa paraang kabit-kabit. Kumusta mga bata? Kahapon ay tinalakay natin ang pagbibigay ng sanhi at bunga sa mga pangyayari sa binasang alamat. Pinaggupit ko rin kayo ng mga larawang nagsasaad ng sanhi at bunga. Maaari ba ninyo itong ibahagi? Pagtapatin ang bawat larawan batay sa ugnayang sanhi at bunga ng mga ito. Pagmasdan muli ang mga larawan sa ibaba at sagutin ang tanong. Ano-ano ang mga posibleng kilos na maiuugnay natin sa mga larawan? Basahin natin ang mga sumusunod na pangungusap. Una, ang bata ay kumakain ng tinapay. Pangalawa, naglalakad si Riza patungo sa paaralan. Pangatlo, umulan ng malakas kagabi. Pang-apat, umiiyak si Marcus dahil masakit ang kanyang mga ngipin. Ano ang kahulugan ng mga salitang may diin? Mga bata, basahin ang mga salita sa ibaba. Gamit ang mga salitang ito, sumulat ng pangungusap tungkol sa sarili at paaralan sa paraang kabit-kabit. Halimbawa, nagbigay ng panuto ang aming guro. Basahin ang mga sumusunod mula sa alamat ng mahiwagang aklat. Sagutin ang mga tanong. Una, ano-ano ang mga salitang kilos? Pangalawa, alin sa mga sumusunod na bilang ang halimbawa ng pangungusap at di pangungusap? Narito ang isang gawain. Magbigay ng mga pangungusap na ginagamitan ng mga salitang kilos.
Gumagamit tayo ng mga salitang kilos upang mailahad ng maayos at malinaw ang bawat pangyayari sa isang sitwasyon. Tukuyin kung ang sumusunod ay pangungusap o di pangungusap. Narito ang isang pangkatang gawain. Hatiin ang klase sa 3 pangkat. Tukuyin ang suliranin at ibigay ang maaaring solusyon ng bawat larawan. Para sa unang pangkat, isulat ang check kung ang binigay na salita ay pandiwa at X kung hindi. Para sa ikalawang pangkat, bilugan ang salitang kilos sa pangungusap. At sa pangatlong pangkat ay sumulat ng 2 salitang kilos sa paraang kabit-kabit. Isa kilos ito at pahulaan ang mga ito sa mga kamag-aral. Tumingin sa paligid ng silid-aralan. Tukuyin ang mga kilos na nakikita ninyo at ibahagi ito sa klase. Isulat ang check kung ang salita ay nagsasaad ng kilos at X kung hindi. Bilugan ang salitang nagsasaad ng kilos at bigyang kahulugan ito. Ngayon ay mag-isip ng 5 salitang nagsasaad ng kilos. Pagkatapos, isulat ang mga ito sa paraang kabit-kabit. Day 5. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang nasasagot ang mga tanong sa pagsusulit na may pag-unawa. Pangalawa, na ipapakita ang katapatan sa pagsagot ng mga tanong sa pagsusulit. At pangatlo, na ibibigay ang tamang sagot sa bawat tanong sa pagsusulit. Ikalawang markahan, ikalawang lagumang pagsusulit sa Filipino Grade 2. Mahusay mga bata! End of Week 4. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!